nitong si Governor Susan Yap bilang gobernador ng Tarlac at maging si First District Congressman Charlie Cojuangco. Itong dalawang ito, Melo, ay unopposed, kaya naging madali ang pagkumpirma sa kanilang pagkapanalo kagabi. Pero Melo, nagkakaproblema kasi sa mga oras na ito ay kaka-resume lamang ng sesyon ng Provincial Board of Canvassers. Oo, natalo ng gusto. Oo, ngayon pa lang, pero konti lang ang pahinga nila. Yun nga lang, pagbalik nila dito, 3 pa lamang na munisipyo out of the 17 municipalities ang nakakapag-transmit successfully ng election returns. Ang dami pa. Ito ang problema, Melo. Ang problema, yung 13 mga munisipyo ay hindi pa makapag-transmit dahil depektibo pala yung mga SD card nila. So, hanggang ngayon, nandun pa rin sa precinct level yung mga election returns at hindi pa mai-transmit dito sa Provincial Board of Canvassers. At isa pang problema dyan ay wala pa kasing feedback mula sa national level sa central office ng COMELEC kung paano ang gagawin. Meron lang ibang mga munisipyo na nakapag-feedback na magbibigay ng replacement SD cards doon sa mga damaged SD cards. Yun nga lang, kung kailan matatransmit itong mga election returns, yan ang hindi pa masasagot hanggang sa mga oras na ito. Yung 3 bayan, Anao, Capas at Moncada pa lang. Kaya ihintayin pa yung 13 municipalities and including yung 1 city, yung nag-iisang city na Tarlac, na pinakamaraming registered voters pa naman, 202,000 na voters yan. Kaya medyo matagal-tagal pa, Melo, itong hihintayin natin. And hopefully, umasa naman ng Provincial Board of Canvassers na sana bago matapos ang araw, masolusyonan na ito at makapag-proclaim na sila ng mga natitirang local as well as yung mga mananalong Magic 12 dun sa senatorial lineup. So ako si Rida Reyes ng GMA News, nakatutok sa eleksyon 2019. Super Radio DCWB Teka. Special Coverage. Alas 8:52 mga kapuso, radyo na! Super Radio TV pa, meron po tayo nagmamadaling! Super Radio DCWB Last Report. Sa linya po natin, Police Brigadier General Jose Mario Espino, Regional Director ng PNP Region 2. General Espino, magandang umaga po sa inyo. Hello. Hello, magandang umaga sa iyo, Melo, at sa mga nakikinig sa oras na ito. Totoo ba na mayroong mga sinunog po na vote counting machine dyan sa nasasakupan nyo? Tama po yun. So kanina po mga bandang alas 5 ng umaga at report po mga 6 a.m. ngayong umaga, meron pong nasunog po ng mga BCM machine at election paraphernalias. Saan lugar po? Sa Barangay Santa Isabel, Jones Isabela. Ito po yung isa sa mga dineclared ng COMELEC na hotspot. election hotspot. Ilang pong VCM po yung nasunog? Bali po, BCM po ng Barangay Dicamay 1 at Barangay Dicamay 2. So, may mga presinto po ron, pero ang sabi po, ang estimate po doon, mga 200 balota. Opo. Teka, nakaboto ba ang mga tao bago nasunog? Actually, nakaboto po ang mga tao. Ito na po yung retrieval operation natin na pagbalik ng mga BCM machine sa munisipyo. Opo. At ang mga election paraphernalias ng mga Board of Electoral natin. General, nakapag-transmit bago nasunog? Yung po ngayon ang iniimbestigahan natin kung nakapag-transmit po. Initial report po, kaya po binabayon, gawa po yung isang Dicamay 2 yata yun na hindi siya makatransmit. So, pinalak nila na ibaba para po makapag-transmit sila. Sinong nanunog? Paano nasunog? May nanunog? Ito po, bali po pababa po sila. Along the way, may humarap na nilang mga armadong kalalakihan. Kinuha po yung BCM machine natin, election paraphernalias, at doon po sinunog. So nandun po ngayon ang ating investigador, ang Philippine Army at Philippine National Police para investigahan po. Ito po yung lugar na far-flung area po natin to sa Jones. Di ba pag ganyan pong election hotspot, nasa control po ng COMELEC yan, General? Wala pa po. Rinekomenda po natin to na maging under COMELEC control pero hindi po lumabas yun. Pero considered po namin na election hotspot. Kaya nga po tinignan po natin yung security. Actually po yung area na po na yan
tinulungan po tayo ng Philippine Army. So, sa katunayan, nakaboto naman po lahat. General, bakit na ganon? Di ba yung mga ganyan, yung mga paghahatid na mga VCM, kung tapos na pong botohan, nakapag-transmit, all that, no? Di ba dapat to ine-escortan po ng police? Lalo na yan na election hotspot tsaka ng military po. Ano po nangyari sa security? Ito po, Melo, yung iniimbestigahan natin, ano? Opo. Kung bakit po etong teachers na nagdala ng BCM machine, unang-una, wala pong security escort at hindi po yung mismong official logistic courier ang nag-retrieve. Ang ginamit lang po nila yung dump truck ng munisipyo. Ayun, dapat may courier yan. May kinontrata ang COMELEC dyan sa mga ganyan. Ano po? Actually, yun po ang concept of operation namin at yun po ang coordination namin. So, yun po yung focus na investigation namin. Opo. Bakit po sila teacher ay umalis na wala pong kaukulan security. Na-identify ho ba yung grupo na nanunog? Yun po yung isa pang tinitignan natin kung anong particular na grupo itong nanunog na ito. At saka may natira ba doon sa nasunog o sunog lahat? Sa magandang resulta naman is a report kasi tinatawagan pa po natin yung mga teacher na nandun sila sa Barangay Santa Isabel. Opo. Sinusundo na ngayon ng ating mga kapulisan. Oho. Na save naman po nila yung pinakabalota. Ay, yung balota? Yung makina mismo? Yung balota po kung saan po nakaano yung mga boto. Opo, yung makina mismo. Yung Kasi makina po, sunog anyway, talaga. tapos na po yung ano natin. So, yun po ang nasunog. Ayun ang talaga nasunog. Talagang wala nang, hindi na pwedeng mapakinabangan yun. Ano po? Hindi na po mapapakinabangan ng Smartmatic yun dahil nasunog na raw po. O, kumusta Pero ngayon po dyan? yung balota, Opo. so yung sinasabi natin 200 ballots, mariretrieve pa rin yun. Okay, kumusta Safe ngayon po, dyan? sabi po ng mga teacher. Ang gulo ba dyan matindi? O okay naman na? Actually po, sa kabuuan ng Police Regional Office 2, generally peaceful po. At ito pong isang incident na to po ang tinitignan natin. Basta po lahat po ng mga botante po dito sa Region 2 ay nakaboto po. Wala pong untoward incident kaming except po itong incident ngayong umaga. Opo, sige po. Salamat po na marami sa inyo, General Espino. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Magandang umaga rin po sa inyo. Thank you po. Si Brigadier General Jose Mario Espino ng Philippine National Police, mga kapuso, dyan sa Region 2. Super Radio DZWB Last Report. Okay. Alas 8:58 na mga kapuso at muna tayo, resulta muna tayo. Resulta. As of 8:12 ngayong umaga, May 14, ang boto na po ay 45,085,585 out of 63,662,481 registered voters. Total election returns processed 93.6. Oh, malapit na tayong mag 100%. 93.6%. Ito na po yung resulta mga kapuso. Senatorial race. Number 1, Cynthia Villar, 24,252,431 votes. Grace po, 21,215,434. Bongo, 19,643,059 votes. Pia Cayetano, 18,964,310. Bato de la Rosa, number 5, 18,060,212. Number 6, Sonny Angara, 17,442,432. Lito Lapid sa number 7, 16,293,847 votes. Number 8, Amy Marcos, 15,231,291. Number 9, Francis Tolentino, 14,801,143 votes. Number 10, Coco Pimentel, 14,010,554 votes. Bong Revilla, number 11, 13,988,128 votes. At number 12, Nancy Binay, 13,986,983 votes, mga kapuso. Salamat ng marami. Eleksyon
2019. Sa McDonald's, mga kapuso, Jerry's Grill, mga katuwang natin to sa paghatid ng special coverage. Kung pagkaing Pinoy po ang hanap nyo, lugar na bubusog sa pamilya at mga kaibigan nyo, tara na po sa Jerry's Grill. Lidias Lechon, sarap espesyal na pagbati ang hatid sa atin ng Lidias Lechon at saka Lidias Lechon all-around sauce. Sarap nito. Aling Lidia, okay to ah. At saka Chooks to go, mga kapuso. Chooks to go. Eleksyon 2019. Adi pa paano, susunod na po sina Arnold Clavio at Miss Ali Soto at Joel Reyes Zobel sa ilang saglit. Salamat po na marami sa inyong pagtutok. Di pa tayo tapos. Wala pa tayo sa 100%. Diyan lang kayo. Tutok na sa radyo na. TV pa. Super Radio DCWB, Catholic Media Network at RGMA. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Ito ang Super Radio DCWB Special Coverage. Salamat po. Oras natin, mga kapuso, alas 9:01 na ng umaga.